Ang topic, ano po, yung maging theme po is the crown of glory awaits by serving God. So, next slide po. Ayan, ito po yung introduction ko. The moment you were saved, prepare to serve. Nag-gets nyo po? This is what matured Christian do. Ito yung topic nga ni Pastor Richard last Sunday. Napakaganda na yung signs ng maturity as a Christian. At itong nandito tayo, ang dami natin, thanks God. Ito yung sign, isa sa mga sign, no, na matured Christian na talaga tayo. So ito yung isa sa mga signs, na itong mga nandito ngayon, kabataan, kalalakihan, maging bata na Sunday school, at kababaihan. So this is one of the signs na matured na ang iglesia ng CBF. Glory to God for that. So, sabi doon sa next slide po, ayan. So, we're talking about serving God, Sabi nga, the moment you were saved, tinanggap natin ang Panginoon, naging buhay na natin ang ating Panginoong Jesus. So, hinanda na rin tayo para maglingkod sa Kanya. So, ang tanong ko, sino ba sa iglesia ng CBF na naglilingkod na sa Diyos? Sino ba dito ang may ministry na? Taas ang mga kilay. Paano nga bang taas yun? Sino dito ang mga workers ng Panginoon? Inatasan na sa mga gawain, no? So, maintenance or kung anong man na pinatalaga siya as a worker ng CBF. Sino dito na ang mga leaders in ministry? Sino nga ba? Tahimik ka lahat. Sino ba mga leader ng ministry? Ay, wala na. So, alam ko yung mga nagtaas ng kilay, yun na yun. So, ano bang mga ministry natin? Of course, mga Sunday School, Praise and Worship Ministry, Diaconessa, lahat po na tinatalaga ng ating iglesia. So, of course, elders in the church. Sino nga ba yung mga elders ng church? So, of course, pastors. Pastor Yven, Pastor Willie, and of course, yung mga elders na nakilala nyo ba kung sino mga elders natin? Amen? Mga ilala. Actually, sa totoo lang, sino nga ba mga elders? Tinatanong ko rin yan. Pero malaman natin yan later, So, ayan. So, kasi itong mga questions na to ay may kinalaman. So, next slide, Rain. May kinalaman sa ating teksto sa gabing ito. Ang teksto po natin ay nagmula sa 1 Peter chapter 5, verse 1 to 4. Ayun, so, alam ko na, kung maliit po, basahin natin. Sa matandang namumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesia na tulad ninyo. Bilang saksi sa mga paghihirap ni Kristo, at sapagkat makakabahagi ako sa karangalang malapit nang ipahayag. Si Apostol Peter po ang nagsulat ito. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Yan, klaro-klaro, Gawin ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Iyan ang nais ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil gusto nyong maglingkod. Hindi bilang Panginoon ng inyong nasasakupan, kundi maging halimbawa sa kawan. Tapos this is highlighted, Kaya ito yung ginawa kong title kasi ang ganda. At pagparito ng pinunong pastol, the second coming, ay tatanggap kayo ng maluwalhating korona, di kukupas kailanman. Okay, next slide. Sa English naman, maganda din. To the elders among you, I appeal as a fellow elder and witness of Christ's sufferings, who also will share in the glory to reveal. Be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve.
nor lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, ito naman, highlighted ko na naman, you will receive the crown of glory that will never fade away. Wow, glory to God. So nabanggit kasi dito yung elders. Next slide po, Rain. Is this intended to elders alone? Yung message na, yung teksto na to ni Apostle Peter, para lang ba talaga to sa mga elders? Sino nga ba yung mga elders? Kasi sabi ko nga sa ano kanina, sino bang elders sa church? Sino po? Yes, mga council. Board ba, pastor? Ayun, council. Tapos yun nga, yung may one time, kasi na-misconception itong mga ano ko. Yung nag-appear doon sa screen, no? Mga those times pa yun, ano. May meeting yung elders, tapos parang may nagtakip sa akin na may meeting daw. Elders ba ako? Or elder ba ako? Parang gano'n ang dating ko. Yung pala, board as ano, kasi leader. What is elders? Kasi parang may ano tayo. So elders are a person who is valued of wisdom and holds a position of responsibility and authority in Christian group. Ibig sabihin, siya yung spiritual leader with authority in the church. Siya yung nag-care ng church. Sino nga po ba? Of course, our pastors. Sila po yung highest level ng elders. Elders po ang tawag sa kanila. In the New Testament, sinesearch ko rin po, refers to leaders and rulers of a community or heads of households. So, ito po yung ano sa New Testament. So, leaders in the ministry. Yan, pwede yun. Pwede mag-elder. Tapos, inano ko, kasi feeling ko, lalaki lang yung elders. Elders can be woman or man. Pwedeng babae, pwedeng lalaki. Disregards sa age, walang pili na age. Basta, kasi sinabi lang dito, advance of age. Medyo, ano na, sabi natin, kung ikaw ay bata pa, sabihin mo, 20s ka pa, pwede ba ako maging elders? Yes. No, ikaw ay hindi lang na ating pastors. Or binigyan sila, inordinahan sila na maging elder ka. Another one, this is often labeled an overseer in the Bible. So, sila po yung, sino kayo nangihina na sa aking miyembro? Hindi yung, tinitingnan mo anong kahinaan ng kanyang miyembro, kundi tinitingnan kung sino yung kasal. Nabanggit nga lang yung Pastor Willie, of course, hindi lang nabanggit yung Pastor Willie, pinapanalangin ko kayo. Yung lagi sabi niya. Kasi yun talaga ang role ng elders. So, ano ang role ng elder? Sa kanyang kawan. Kasi nabanggit dito yung flock or kawan ng Diyos. Sa mga kapatid, knowing na nasa mundo tayo, na alam natin na palibot, no? Napalibutan tayo ng, sabi natin, hindi lingid sa ating mga mata, yung may nanghihina. May mga problema, sabi ko nga dito, whoever trusts Christ becomes part of God's flock. Mula nang naging part tayo, tinanggap natin ang ating Panginoong Diyos as our Lord and Savior, nagpakalalim tayo sa Kanya, kabilang na tayo sa Kanyang kawan. Siya po yung biggest shepherd natin, chief baga. As people of God, alam natin yun, aware tayo, kahit tayo kakaranas, napalibutan ng pagsubok, hindi ko na makita doon, at pagdurusa sa mundong ito, kailangan natin ang mga good shepherd. Alam nyo, sabi ko nga, nakita ko yung rejection. Ano pa yung mga naranasan ng natin, kung tayo nakakaranas man, discrimination, persecution, pain, sufferings, naalala ko lang kasi isa din ako sa nangasiwan, may parentahan na bahay sa aming kapitbahay. Tapos may pagtuturo kasi kinokorek ako ni Jojo kasi yung may-ari, kwento ko lang pero related to, naramdaman ko yung rejection, discrimination nga naman. Sabi kasi ng doon, tumawag para mag-rent sa bahay na yun. Nung tinanong namin, ilan kayo? Sabi niya, some 8. Anak lang yun, 8. So, may kasamang, for sure, mama, papa. So, maging 10 sila. So, parang sige. Nung umalis na yung nag-inquire, tumawag ka agad, yung interesada talaga.
Nag-usap kami, narinig ni Jojo na, saan po sila? Parang gano'n, ang dami naman, ay hindi na ako papayag, sabi ng may-ari. So ako naman, ang dami, so, gano'n. So ngayon, umalis na yung kausap ko na may-ari ng bahay. Si Jojo, kinukorek ako, sabi niya, alam niyo, may discrimination kayong dalawa sa friend ko daw. So bakit? Kasi, kaya nga 10 sila kasi, instead na itulong daw, tutulungan yung 10 yung pamilya na yun na composed of 10 na makabuo ng totoong pamilya na kasama-sama sila na-reject kasi kawawa narinig namin sa phone Ma'am, bakit niyo po kasi interesado sila sa bay, Ma'am, bakit niyo po bakit ayaw niyo po? Sabi, 1 po kayo sabi ng may-ari ng bahay. So nandun yung rejection, naramdaman ko nga naman nandun yung kanyang, naramdaman ko yung discrimination ko kung pag-10 kami, hindi na magtulungan sana yun kasi mga anak daw niya, may mga trabaho na. So, ganun ang mundo, no? Rejection. Tapos ito yung maganda, dahil nakaranas tayo ng ganun, we need the elders. No? Kailangan natin ang mga good shepherd and who take care of God's people. Ito po yung mga mentors. So, kilala naman natin kung sino yung mga mentors dito. Sino yung mga leaders in ministry? Sino yung mga disciples? Or sinasabi natin mga elders? Actually, gusto nila yun Ako kasi, yun nga, nag-lead din ako ng isang sa Sunday school. Gusto ko yung may hindi magsumbong, kundi ipaalam, no? Katulad na, alam ko ramdam ko, kasi dati, ipapaalam bilang isang leader kung ano yung mga pangyayari doon sa loob ng iyong ginagalawan. So, alam ko ganun din for sure ang ating mga pastors. Kasi dati ako, yung mga list ng mga teachers, pinapasa ko yung kay Pastor. Bago ako mag-decide, si Pastor Vivian, dati yun, nung okay pa yung kanyang health. Pastor, ito po yung mga teachers, na gano'n-gano'n. So, ito lately, hindi ko na naano kay Pastor kasi ayaw ko na madagdagan. No, ang kanyang, pero kailangan na malaman at maging aware ang pastor. Every time, or time to time, anong gagalawin, anong bawat galaw ng ating pinamumunuan as leader. Alam ko. Okay po, Pastor. Okay, so yun po yun. So, next slide po, Ate Ray. Ayan. So, sabi nga dito, ito po yung instruction ni Peter sa mga elders na i-trust natin, pagkatiwalaan natin. Huwag natin kalimutan na ino-ordain sila ng Diyos to take good care the flocks of God, yung kawan ng Panginoon, at tayo po yun. So, ayan. So, how can church elders take good care of God's people? Paano nga ba? Paano mapangalagaan ng elders ang kawan ng Diyos? Ayan. So, 1 Peter chapter 5, verse 2 pala. Sabi dito, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Gawin ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Yan ang nais ng Diyos. Paano nga ba natin mapangalagaan as leader? So una, next slide, Ate Ray, tanggapin natin ang ating tungkulin. Nung tinatalaga tayo as elder, as leader, hindi tayo pwedeng mamuno, hindi tayo pwedeng mag-command sa ating mga hindi tayo pwedeng mag-react or kasi hindi tayo ang naging leader. No, minsan tayo, yung iba kung sa mundo ito, nakita natin, nag-leader-leaderan lang yan. Yung mga ganung bagay. So, meron talagang itatalaga. So, as leader, accept the fact na ikaw talagang pinalaga. Ipanalangin mo na yun, Lord, paano ko ba pamunuan? Parang si Solomon, na pinag-pray niya talaga. So, ito po yun, palagaan ng kawan. Sabi nga, hindi ka makapaglingkod kung hindi ka maglingkod sa ating Panginoong Diyos. So, bago naman nakita yan ng ating mga elders or pastors, na
maging leader, pinapanalangin din nila yun. So sabi nga dito, if you cannot serve, you cannot lead. Diba? Gasgas na itong mga ano to na kung ikaw, if you are a good leader, you must be a good follower. Peter reminding us, those who are serving God, is pangasiwaan mo ang flocks ng Lord na may pagmamahal. Okay, naramdaman niyo ba yun, mga kapatid, na yung mga kinabibilangan niyo, kung saan man kayo na ministry ngayon, nakitaan niyo ba ang leader niyo na may love sa inyo? Nakitaan niyo ba ang mga leader niyo na may concern sa inyo? Or wala lang yung ganon? So sabi, pina-remind sa atin as leaders, alam ko, leader, tayong lahat, naglilingkod tayo sa Panginoon in your own way. Pina-remind sa atin ito na alalayan, pangalagaan, at pastunahan ang tupa na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. O ministry na pinag-alhan mo, right? Cooking. Ayan, sa cooking department. Ayan, sa asang yan. Paano nga ba nila maipakita na inaalalayan, inalagaan? So, may mapasok man lang dyan. Kailangan may naka-ready na mga kit. At may naka-ready bang kit doon? No, yun, see? Pag napasok yung mga cook natin, may kit sila, may mga sila, bandage, or ano man. So, isa yan, one way na ipakita na concern tayo. No? So, as a leader, so Sunday school naman, bilang ako din, inalaga ko yung emotion, kumunti na ba? O uminsin na ba pasensya ng aking kinasakupan? So, kailangan kasi mahabang pasensya. No? Maging sa music, si Brother Noel, no? Kita niya yung pag-perform ng leader dito habang nagpapaawit, ay para ba talaga, ang Panginoon ba talagang inaawitan, or ang sarili niya, or ang tao? So, yun, isa yan, tinitingnan ni Brother Noel. And different organization, para mag-grow yung ating spiritual life. Okay, next slide at the end. Another one, number 2. Ay, paano nga ba? Tama ba ako? Ayan, paano natin pangalagaan ang ating mga flocks? Paano? Ipanalangin sila. So, ito yung mga gawain ng mga elders, ipanalangin. Sa James 5:14, sabi niya, is anyone among you is sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. So, akalain niyo yun, pag tayo nakitaan natin yung ating mga members na kinasakupan, ipanalangin sila. Ang daming sakit sakit ng katamaran. Nakita natin yung member natin, tinatamad na sa kanyang ministry. Unang-una talaga, powerful yung prayer natin. Sakit ng inggit. Medyo may sakit-sakit din yan, no? Sakit ng kayabangan. Maraming sakit aside from physical na aspect. Ang daming sakit na bilang isang Christian. So, makitaan ng ating leader yon. At number 1, ipanalangin kung ano yung wisdom na ituro ng Lord sa kanya. Marami ito, pero kumuha lang ako ng 3. Mangaral at magturo. This is the basic na gawain ng elders. So, tagapagturo, preaching, teaching, ito yung basic na ginagawa ng mga elders sa kanyang flock or sa kanyang kawan. And another one, pamalaan para to grow deeper and become mature spiritually. Pastulan tulad ng mga parents na talagang mga magulang na nagtsatsaga sa kanilang mga anak. So, ganun daw dapat attitude, no? Mahaba-haba ang kanilang pasensya kasi iba-iba ang i-deal mo na members. So, ayan. So, how can a church elders take care of God's people? Number 2, gampanan daw ang ating responsibility. In other words, consider your responsibilities. Gampanan mo kasi, sabi dito sa verse 3, gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa kabayaran. Meron mga compensation bill na mumulo dito sa ating iglesia. O siguro sa mga big churches, meron yun. Kundi dahil gusto nyo maglingkod. Ang ganda nito, sabi niya, gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil gusto nyo maglingkod. So, for sure, alam ko yung mga
dito, wala akong nakita that they're asking reward, like money or kung ano man, para paglingkuran ang Panginoon. Kita-kita ko gumagalaw without that. No? Kahit ano yan. So, that anong motive mo to serve God? So, kung mature na tayo, kahit wala yung ating sinasabing reward, no? Naglilingkod pa rin tayo sa ating Panginoon. So, sabi dito, serving the flock of God, not under being forced. No? Yung compulsion na tinatawag, hindi tayo pinipuwersa na ikaw ang maging ikaw yung magiging teacher. Magiging ka, praise and worship ka, parang walang gano'n. Okay, so ewan ko lang kung naranasan nyo, pero for sure, hindi kayo pinipuwersa. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Lahat, alam ko, may ministry dito. Hindi kayo ang cook department ka, tagaluto ka. So, yan, hindi tayo ginaganon. Serving the flock of God, not under being forced, for sure. But voluntarily. No? Kasi naalala ko noon, talagang bino-volunteer ko sarili ko para, yan nga, maging teacher. Nag-apply talaga ako that time. Ngayon, yung mga leaders, no, pinapanalangin namin. Ako, personally, pinapanalangin ko yung aking, sino kayo maging teacher? Bago ko inano kay pastor noon, tinatabi ko muna. Pwede ka, kasi nakita ko na pag naglingkod ka sabi ko yan sa mga ko, iba talaga pag naglingkod tayo sa Panginoon. Meron tayong pinagkaabalahan na ministry. Iba ang lalim ang pagkakilala mo sa Panginoon. So, inano yung topic. Pero, yung sabi dito kasi, voluntary. Ang volunteer ka, kung anong ministry ba? Lord, ang iyong ibigay sa akin. I will, parang ganon. So, no one twisted your arm, of course. Walang nagano sa'yo para yes ka. Or masabi mo na, no choice, sige nga, ito na lang. Parang ganon. Wala sa puso mo, wala sa isip mo maglingkod. And we will do our own free will. Sabi nga dito, Jesus looking into our hearts. Tingin siya sa ating mga puso, ano bang motive natin? Kasi sabi nga, our motives is more important than ministry. Ang motibo mo, yes, nandiyan ka sa ministry, pero yung motibo mo hindi maganda. Wala doon naka-align sa nais ng Panginoon sa'yo para maglingkod ka sa Kanya. So, wala yun. Kahit may ministry ka, pero motibo mo is not good at hindi nakafocus sa Panginoon, mabaliwala ang lahat. So, Ate Rain, thank you. Number 3 po. Number 3 na. Sabi dito, pagtibayin ang dahilan mo sa paglilingkod. Affirm your reason why you are serving God. Bakit nga ba ako naglilingkod? Sabi ko dyan. Bakit nga ba ako namumuno ng ministry? Minsan natatanong ko, bakit nga ba pangasiwaan ko itong mga matitigas na ulo? Ayan, so isa sa mga elders or mga leaders, minsan tinatanong nila, para si Moises noon, diba nung hinamon niya ang kanyang mga Israelites, Panginoon, wala nagreklamo siya. So ito nga yun, bakit nga ba? So, affirm your reason to serve, pagtibayin mo ang dahilan mo sa paglilingkod mo. So, hindi bilang Panginoon ng iyong nasasakupan, ito yung sa verse 3, maglingkod ako hindi dahil Panginoon, maglingkod ako sa iyo, Lord, dahil hindi ako leader mo. Nang ikaw talaga ang leader ko, Panginoon. Parang yun ang ng ni Peter. Kundi maging halimbawa kayo sa kawan. No? Serve with an example. Peter telling us, basahin ko lang dito kapatid, the reason why you are serving Him or why you are serving God. Kasi God is our big boss. God is the chief of the big S nga sa shepherd na tinatawag. Na nag-account. No? At the end of the day, sa second coming, siya yung nag-judge. Siya yung my dear, good and faithful servant. What have you done on earth? Diba? Nandun niya sa Bible, anong ginawa mo sa mundo? So, ang dami mo sila kwento, Lord, naglingkod ako, Lord, may ministry ako, Lord, ang dami ko na minister, marami akong dala sa church, naging born again pa.
So siguro ang laki ng ngiti ng Panginoon. At hindi lang siguro talaga ang laki ng ngiti ng Panginoon kasi ito nga yung pinag-aralan natin. So sabi dito, Peter aligned our hearts. Sabi niya din, dito na, kaya tayo nag-serve because Jesus our Master. Hindi tayo nag-serve kasi pogi points, yan. Maging bida. Parang wala akong naano din dito na gano'n. Ewan ko lang naramdaman ko. Parang nandun talaga yung humbleness. Maglingkod ako, Panginoon. Kasi, we love you. Naglingkod ako, Panginoon, dahil sinabi ni Mrs. Joa na maging Sunday school teacher ako. Hindi po. Una, may gano'n. Oo, naramdaman ko yung gano'n. Sige na, sige, okay lang. Pero hanggang nagpatuloy, magpatuloy ka, isang ano ng Panginoon yan, isang karangalan ng Panginoon, na itong anak ko, mula nung tinanggap ako, sinunod niya ang purpose ko sa kanya. Naglingkod talaga siya. Kasi sabi ko nga kanina, the moment you are saved, or you are saved, prepare to serve. Nung maglingkod ka talaga sa Panginoon, ito yung gusto niya naka-align tayo. Then another one, pinamunahan tayo ni Apostle Peter na may reward pag naglingkod ka ng tapat. No? May reward. At yun nga, later alamin natin kung ano mga reward na yun. So yung skills and talents mo na hindi mo tinatago, yung skills and talents mo na meron pala ako nito. Sa akin na yung sa Sunday school lang namin, may pasensya pala ako. Meron pala akong ituturo. Sabi ko nga yung nag-ano devotion dito, ano bang benefits na makukuha natin dito? Kasi tinatanong din na dito sa Peter. Ano ba, sino bang naka-benefits pag tayo maglingkod? Lalo na kami sa Sunday school. Una-una, mas marami kami memory verse na natutuhan. Kasi syempre magtuturo ka, kailangan alamin mo yung lesson mo. Pangalawa, dinidisiplina rin kami ng Panginoon. Hindi kami pwedeng magturo kung hindi kayo mag-aaral. No, kung wala kami dun sa ministry na yun, kung wala ako sa ministry ng Sunday school, syempre hindi ako tutok kung ano yung i-lesson ko. No? Kung ano yung i-devotion ko pwede. Pero yung i-lesson ko para i-share, at alam niyo pag nagturo ka sa mga bata, kasi itong mga elders din, meron din nabasa ako, talagang inano ko, ang elders, pwede rin magturo sa Sunday school. Hindi rin sa mga adults din. No? Pwede sila para makita nila yung kanilang technique sa pagtuturo sa mga kawa ng Diyos mula sa mga muskos na bata hanggang sa mga adults. So, kami mga Sunday school teacher, yung tinuturo at iba-ibang mga bata itil mo, pag ibang ugali, alam niyo na yung kung ano yun. Talagang tinuturo ang benefit din sa amin nun. Wow, ang haba ng pasensya nun. So, yun yung number one. So, yun yung mga benefits na nakukuha natin. Tapos sabi niya dito, pinuhan tayo, naglingkod tayo ng tapat, yung skills and talents ay pinagamit mo sa iyong ministry. Natutuwa una, of course, ang Panginoon. Of course, another one, dito sa mundo ito, ang iglesia ng CBF, na pinanamumunuan ng mga elders, ang ating pastor. Nakangiti sila kung lahat tayo naglingkod, nang matutuwa ang ating mga elders. Kasi, yun yung sign of being matured spiritually and being matured Christian. Kaya, serve God na. Okay, another one. This ministry truly serve God. Hindi papayag ang Panginoon na walang reward. Yes, may reward. Ayan. So, next natin. Next slide, Ate Ray. Ayan. So, another one, aasahan natin ang gantimpala. May reward, kapatid. So, ano yung mga reward na to? So, sino hindi happy dito pag may mga reward or may award, lalo sa school? Siyempre, lahat tayo gustong may award. Gusto natin na may reward. Ito nga lang pag may mga gatherings tayo, may program, may party. Paano natutuwa tayo pag may ano? Ang tawag ng Mrs. Malen, lagi pinaunuan ng Mrs. Malen, raffle. Ayun, parang reward of, sort of reward na rin yun. Nandito yung mga iglesia ng CBF, mga lingkod ng CBF, miyembro ng CBF, ayan, mula sa mga miyembro, nagdala sila ng pwede i-reward sa atin. So, masaya tayo pagdating na ng tawag nun, raffle, parang excited ang lahat.
Ayun. Ganun din sa games. May mga prize. Excited din ang lahat kasi may mga reward or lalo na sa school. Natutuwa talaga ako, na-bless ko doon kay Chan, ang kanyang patutuo na nag-aim talaga siya. Kasuma kung laude. Yan. Tsaka, yun, isa yun sa mga i-reward ng Panginoon yan dyan, basta patuloy ka lang maglingkod sa Panginoon. So, yes, may reward. Sinong ayaw ba naman ng reward? Grabe ang promise at reward ng Panginoon. Ito yun. Spiritually, aside from salvation, kapatid, which the ticket of heaven, there is another layer or gantimpala, reward kung faithful tayo at patuloy tayo naglingkod sa Kanya. So yes, yung salvation, reward ng Panginoon yun No, ticket na natin yung para sa heaven. It's a big blessing na yun para sa atin. Pero yung layer ng another reward, pagdating natin, kasi dito nga, akala nyo walang recognition sa heaven. Meron din. Meron tayong, naalala ko lang sa aming DBBS, Best Arts and Craft. Ayan, tuwang bata, may ribbon dito. Tapos nag-iisip kami, ano kaya i-reward natin dito? Ano kaya ang award natin sa bata ito? Kung masabi na, ano na lang, most behave. Hindi siya most behave Diba sila? Hindi siya Nagmo-monitor kami lahat. So yun yung mga award na nakuha dito. Sa heaven kaya, ganun kaya, pag sabihin, ito yung best, may maraming dinala sa CBF. Hindi. Sabi ni Peter, parang hindi. So yun, may award din tayo dito. May reward din ng Panginoon doon sa heaven. May awarding ceremony. So another layer of reward kung faithful tayo sa Panginoon. At pagdating sa heaven, yun nga sabi ko, may awarding na so many crowns. Kung dito po, mga medals tayo, mga kabataan, ang natanggap sa atin, doon naman, a lot of crowns. Ang dami-daming crowns na i-award sa atin o reward ng Panginoon. So, sino kaya ang madaming awards pagdating sa heaven? Sino kaya ang maraming crown pagdating? Alam mo yung crown doon na sinabi pa dito, di ba yung hina-highlight ko? Nagniningning na corona na iatang sa'yo na hindi nag-fade away. Parang wow. Alam niyo, sabi ko nga, kung dito sa mundo ito, pagdating ng December, may bonus tayo. Thank you, Lord. Yung salvation natin, it's a reward na yun ng Panginoon Mula yun nga, yung ating tapat tayo na tinanggap natin ang Diyos at naging flock tayo ng kanyang naging kawan tayo ng Panginoon. Pero, bonus na itong mga crowns na to. Ang sarap din pakinggan. Ang sarap tingnan na habang siguro naglalakad ka nun. Kasi naalala ko nga, yung mga bata, mga estudyante namin, mga award nila, kahit mga bronze yan, kahit pasabi natin, tanso or yan, kahit pauwi na yan sa school, naglalakad na may mga medals. So siguro naisip ko siguro sa heaven, pag may awarding na doon, tapos may mga crown, papalakarin ka siguro ng Panginoon, iikot ka sa kanyang kaharian na may crown, tapos ikaw, wala. Sa bagay, wala na yung inggit doon, Pag ikaw nakita mo, tapos nakalagay pa doon, crown of glory. Crown of life. Marami kasi mamaya, alamin natin ang mga crowns na yon. So pagdating doon, for sure, i-reflect natin sa sarili natin, kasi ako din, habang inaral ko to, Lord, ano yung crown ko? Tinatanong ko rin sa sarili ko yun. Lord, kasi ang daming crown na nabanggit, ano kaya ko? Meron kaya dito? Ayan, so, sabi ng Panginoon, don't worry. Yung entire life mo na nandito pa sa mundo, pwede pang ihabol. Pwede pa, It's not too late para gawin natin yun. So, sino kaya ang madaming awards? Taas ang kilay. Okay, so, meron doon siguro award na Best Evangelist. Sino kaya? Madaming nadala sa church. Siya yung maraming award. Tapos, nung nadala niya sa church ng CBF, sinabasa ko to sa sino kaya? At the born again, nagpatuloy. Isang award yun. Tapos, Best Elders. Perfect ang paghawak niya sa role niya bilang isang elder.
Okay, yan. So, the crowns that never fade away goes to. Yan, maganda yung mga ganun, no? Parang may ano din doon, may ceremony din talaga. So, alam ko, masabi nyo, ako, meron akong crown. So, ano mga crowns na to? Next slide, Ate Ray. So, this is the believer's crowns. Pinapost ko lang, nabasa ko lang to, copy-paste lang. So, ano ko to, sabi ko natutuwa kasi ako. Ito yung crown number 1. Ano nga ba yung crown number 1? Ayan, so crown number 1 is the title. Wait, yung title mo, an imperishable crown. Anong reason? For leading a disciplined life. Ano kaya ito? So, basahin natin sa ano nga ba yan? Pakibasa nga, 1 Corinthians 9:25. Ate Kay, 9:25. Siguro hindi naman to yung ano, pero tingnan lang natin kung ito yun. Kasi itong crown na to, instead of, habang inano pa natin kay ano, instead of sin, ang pinili mo. Sige, Ate Kay. 1 Corinthians chapter 9, verse 25. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang putong na panandalian lang. Ngunit ang putong na hinahangad natin ay paghabang paso. Ayan, ito in other ano dun, corona, no? So, instead of sin, pinili mo ang buhay with holiness. No? You choose holiness, life with Jesus. Yung ito yung crown na iniwanan mo yung mga vices mo, mga bisyo na paninigarilyo. No? Alam ko, lahat ng mature Christian di na involved dyan. Iniwanan na yung mga alak. Yan, ikaw may crown nito kung tunay mo talaga. Iniwalay na sa pagkatao mo o sa buhay mo. So, iniiwanan mo na ang mistress. Meron ba? Yung mga habits natin na alam natin hindi tayo lalago sa Diyos. So, ito yon, crown number 1. Crown number 2. Ano nga ba yung crown number 2? Crown number 2 is a crown of rejoicing. Ayan. Ano yung crown of rejoicing? Ano yung reason niya? Ano nga ba yun? Okay, for evangelism and discipleship. Mga kapatid, nag-evangelize na ba tayo? Nag-disciple ba tayo? Or patuloy pa rin tayo disciple? Sabi nga ng like ko na pakinggan ng ating mga elders and so with pastors, patuloy ba tayo kumakain pa rin? Umiinom pa rin ng gatas, no? Puro na lang malambot. So itong crown number 2, ay ito yung reason nito, yung boldness of sharing God or Jesus or sharing His gospel. No? Ang daming nakakilala sa Lord dahil sa iyong pagtsatsaga, sa iyong boldness na hindi. Ito yung mahirap eh. Kaya pala may crown mo. Kasi sa totoo lang, ito yung nag-ano na sa'yo ng Panginoon, may binubulong na, wait, itong katabi mo, ano mo na, i-share mo na yung ano, parang pinipigil mo. Parang nandun ka rin sa isang unbelievers, tapos ikaw, nakiayon ka rin sa kanila. Kaya pala may crown ito, kasi talagang battle ito. No, nang kailangan mo talaga i-share yung Word of God para ang gusto ng Panginoon pag second coming na maligtas ang lahat. So, kaya nakakalugod po na bilang isa kayo mga estudyante, lagi ko rin tinuturo sa mga anak, pag kayo kumakain, pakilala nyo na may Jesus kayo. No? Ipakilala nyo na nagpipray kayo, huwag nyo ikahiyayo kasi minsan nakita ko yan sa aking mga naobserbahan. No, higit sa akin ng estudyante, napakilala sa born again Christian. Tapos nakita ko pag nag-pray, isa ako talaga natutuwa. Glory to God sa iyo, Panginoon, dahil ang batang ito, tunay na nagpakita siya na iba ako. Habang kumakain ako, nag-pray ko na. No, ano ba mga sign ng mga Kristiyano or malalim ka na sa Panginoon? Ayun, ito yung gagawin mo. Itong Friday, sabi ko nga kanina sa aking, thanks God it's Friday, nightlife. Di ba, kabataan? No? Pero inuna mo ang Panginoon, dinisire mo na, Lord, gusto kong maging part sa aming prayer meeting kasi isang malaking karangalan, isang
pag naging matagumpay, yung pinapanalangin natin, tapos part tayo. Yun yung lagi ko narinig ko rin kay Malan yan. Kaya nalulungkot ako yung kay Sis Janice, isa rin ako sa naiyak, no, nung pinapanalangin natin. Na, Lord, ako pinakita ko anong kalooban mo. Ngayon, nawala, pumanaw. So, isa din tayo for sure. Nakita ko naman sa JC, na naiyak din. Kasi kabilang tayo at naging part tayo sa panalaginan na yun, na nawa anong kalooban ng Panginoon. At yun nga, kinuha na siya. So, alam ko nalungkot ang kanyang family, isa din tayo sa nalungkot kasi part tayo. So, ganon, yung may involvement ka, mula naging matured Christian ka. Hindi na yung wala kang pakialam. Kung ano yung kailangan ng church, involved ka din kasi matured ka na eh. No? As a Christian, kung ano yung nakita mo at sinasabi ng ating mga na para sa Panginoon, hindi para sa tao o kanino man, be a part of it. Kasi ang sarap na mapangiti natin ang ating Panginoon. And showing love din sa Kanya dahil siya yung unang umibig sa atin. Yung lahat pa lang, ito yun, naranasan natin. Almost over na yung 1 week na to, pero pinaranas ng Panginoon yung kabutihan sa atin. Ayan. So, number 3, Believer's Crown. Ang number 3, maganda din. Hindi na natin basahin siguro yung kasi sa bahay na lang nandiyan naman sa ating online. A crown of righteousness. Ang reason po ay for loving the Lord's appearing. So, ano po ba ibig sabihin nito? Ayan. So, hanggang dulo, the winner's crown. Lahat ba tayo panalo dito? Pagdating ng Panginoon, Victor's Crown. Alam mo, ganda ng kanta na yun, Victor's Crown. Na at the end of the day, pag second coming na, still, nanatili ka lumaban. Kung ano yung mga naranasan mong pagsubok. Kung ano yung mga naranasan mo, di maganda na-experience mo. So, nananatili ka sa Diyos. So, ito po yung crown number 3. The crown of righteousness for loving the Lord's appearing. So, ang ganda rin ito sa 2 Timothy 4:8. Pwede nyo rin basahin nyo lang sa bahay. Then another one, crown number 4. Yan, crown number 4 is a crown of life. Alam natin to for enduring trials. So, sino kayo nananatili dito sa panahon? Sino kayo remain steadfast under pressure? Sino kayo dito ang nanatili sa kanyang pagiging Kristiyano, hindi nag-backslide? No? Nakaranas lang ng ganong karanasan. Di maganda na nararanasan na alala ko ngayon, devotion is lagi ko lang. Sabi niya, ganda kasi, alam mo, pag may naranasan natin yung trials, yung pagsubok, parang ito, tas ito, layer by layer daw, no? At yes, totoo yan. Parang ito na nga, meron na namang darating na pagsubok. Pero ang ganda na sinabi ng Sis Lani, yung wisdom na yun, na ano ko ngayon, napagtagumpayan ko yung first, pagsubok. Tapos nung dumating ko isa, Lord, lalo kong pagtagumpayan kung ano mang sunod-sunod na pagsubok na ipagkalo, ay ibibigay mo. Or i-allow mo. So, ang ganda kasi yes, totoo talaga. Kasi nga sabi ko nga kanina, pag nasa flux ka ng Panginoon, maramdaman mo ang liglig ng kaaway. Pero ang maganda, pag may Jesus na tayo. Kasi dumating man yun, Lord, pagkatiwala ko na, kaya, yes. Kasi dama natin na maging tayo nakakaranas din. No? Tapos magkakaramdam tayo ng kagalakan pag pinagtagumpay ng Lord. At sa tulong nga ng mga elders, kaya nandito sila, nandito tayo bilang mga elders. Tsaka huwag tayong mahiya kasi ang sarap, no, na mai-release mo, itago mo ang iyong mga dinadamdam. Kahit maliit yan, malaki. Open. Ang ni Pastor, naalala ko, pumasok kami ni Jojo, no? Nagpaalam kami kay Pastor yung about sa birthday people. Ibiniro ko lang bago siya gising. Sabi, doon ko rin na-realize talaga na ang sarap pala talaga pag nagpaalam ka kay Kuya Noel, kung sino yung mga nakaano doon. Kasi biniro ni Pastor nung nag-open siya. Uy, bakit? Biniro na ni Pastor. Ipaalam lang po namin na maghiwalay na kami ni Jojo. Si Pastor bagong gising. Para iba yung ano niya sa akin, tapos sabay biro lang naman. Tapos na ano ko lang,
ito pala, yung closed door kayo. Kasi actually, first time ko talaga na closed door. Actually, paalam lang naman yun about nga doon na ipaano namin yung third floor sa celebration. Pero nabiro ko lang si Pastor, sabi ko, bagong gising pa naman to, baka magalit. So, biro lang naman yung Pastor, ano? Pero nakita ko sa reaction niya. So, another crown, sinigit ko lang, daldal ko talaga. A crown of, tapos na. A crown of glory. Ito na yung last or highlighted natin. So, a crown of glory, ito po yung kapag pinangalagaan mo ang flock or kawan ng Diyos, may crown ka. And this crown is crown of glory. Parang, hindi naman siya pinaka-highest level, pero napakaganda. Kasi parang ito, magaan ba to? Kasi ang gawin mo lang naman, serving the flock of God with love. No? Pangasiwaan mo ang iyong pinamumunuan. So, ito rin yun, isa sa mga paalala din sa bawat isa ng isang leader ng ministry. Ito yung mga kasi nais din natin na may crown tayo. Kung gusto natin may medal sa mundo ito, kung na-acknowledge tayo, much more i-acknowledge tayo ng Diyos pagdating ng araw. So, help the flocks na lumago sa kanilang pananampalataya. Another one, maging inspirasyon, no? Bilang isang elders, at consecration. Okay, na namumuno sa kanila. So, nag-disciple ka. Ayan. So, this is what nagpa-please sa Panginoon. So, God is so pleased sa mga namumuno na may katapatan. Okay, so, then you will receive this crown of glory. At rin sa, next one, Ayan, dito na po ako magtatapos. So, gusto niyo ba mga crowns, kapatid? Amen. So, yes. Kung sabi ko kanina, kung tayo ay na-safe na, gusto naman natin mag-level up. No? Hindi lang tayo contented o maging kontento sa Lord, may ticket na ako to heaven eh. Pero gusto lang pa rin ng Panginoon na mag-level up ka. No? Lalo na sa itong tinatawag natin na maging leader ka ng ministry. O mag-ministry ka. No? Much more na maging leader ka ng ministry na itinatalaga sa atin. So, napakaganda na may pagtatapos natin. Pwede pong pabasa. Sino ba? Ayan. So, heaven is free because Jesus paid the ticket to heaven. Whether you are serving faithfully or not, the sacrifice of the Lord is still there. Diba, totoo naman na naglingkod ka man, kapatid, o hindi, save na tayo eh. Totoo yun. Nandun na tayo sa heaven. Pero, ito yun. There is a big difference. Ang laki ng kaibahan talaga. Na kahit save ka, may bonus pa. There is a big difference if you serve the chief shepherd faithfully or willingly, or pinaglingkuran mo ang Panginoon na walang nag-push sa'yo. So, of course, crown of glory awaits in you in heaven. So, thank you po. God bless us all. To God be all the glory.